Sit down. Mas mabuti pong dito na lang tayo mag-usap sa loob para kung ano mang mangyari kay Isabel, may laban kami. Wag mo kayong mag-alala. Hindi naman kami pumunta dito para magulo. Ma'am, sorry po kung nagpunta po ako sa ospital at hindi ko po sinunod yung TRO. Sana po hindi niyo po ako sampahan ng kaso. Pinaurong na namin ang TRO. Isabel, pwede mo nang dalawin ang apo ko. Totoo ba to? Yes, attorney. Ito ho yung court order. Sobrang saya ko po, Ma'am Matilda. Hindi ko po akalain na papayagan niyo akong makalapit sa anak ko. Baka trap to. Baka meron silang balak gawin. Wala kaming planong masama. Gusto ko lang maayos na ito. Kaya may kapalit ang paglapit mo sa apo ko. Kapalit? Sabi ko na eh. Alam kong naguguluhan na ang apo ko sa lahat ng mga pagbabago sa paligid niya. Kaya ikaw ang naisip ko. Para mas lalo niyang maunawaan, ikaw ang magsasabi sa kanya na kami ang pamilya niya. Bakit ko naman po itutulak yung anak ko na sabihin sa kanya na kayo ang pamilya niya? E di parang inamin ko sa sarili ko na hindi ako ang nanay ng bata. Ganun na nga, Isabel. Kung gusto mong makita, makasama ang apo ko, isusuko mo ang pagiging ina mo sa kanya. Ma'am Matilda, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag sa gusto nyo. Hindi ko susuko ang pagiging ina ko dahil ako ang nanay ni Maya. Tama ka, Isabel. Nasa korte pa po ang apela namin. At baka ma-overturn po ang unang judgment ng court. Mababawi pa namin si Maya sa inyo. Isabel, isipin mo muna mabuti. Para matapos na to. Masyado lang nahihirapan yung bata. Ma'am Matilda, lahat gagawin ko para sa anak ko. Kahit ikamatay ko pa siya. Pero hindi ko po isusuko yung pagiging ina ko sa kanya. Kahit kailan, Isabel, hindi ka nagkaroon ng karapatan para ipamigay siya. Dahil alam nating lahat na hindi ikaw ang ina niya. Nagpunta kami rito kahit masama ang loob ko. Dahil iniisip ko na malawak ang pangunawa mo, lalo na sa bata. Pero naramdaman ko na sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi po totoo yan. Kapakanan ni Maya ang laging naiisip ko. Alam ko, magiging masaya siya sa feeling ko. Sa feeling mo? Kahit ilang beses siyang nalagay sa panganib? Paano kung nagkaroon na naman ng kapahamakan yung bata dahil sa'yo? Masasabi mo ba na kapakanan na naman ang bata ang iniisip mo? Sabihin mo nga sa akin, Isabel. Ganyan ba ang isang inang nagmamahal?